At breaking news, Senator Rodante Marcoleta sinampahan na ng kaso ng plunder. Ngayon lang ha, ang ombudsman sinampahan na si Senator Marcoleta. Mamaya ipapakita natin yung video na yan at pag-usapan natin. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin yan pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Importante yan ha. At sa mga first time dito nanood sa aking channel, kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. At kung nakasubscribe ka na sa akin, updated ka na sa ating mga trending na mga balita at mga maiinit na balita na exclusively discussed here sa ating programa sa Donmar TV. Okay? Ito po yung balita. Si Senator Marcoleta sinampahan na. Ngayon lang, ngayong hapon na ito, sinampahan na si Marcoleta ng plunder ng administrasyong Marcos. Ito po yung balita. Mainit-init pang balita, sinampahan na ng kasong plunder ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Para nga sa detalye mula sa Sandigan Bayan, may express report si Camille Samote. Camille, anong detalye dito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman? Yes, Nikki, formal na nga na Napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Pagkatapos ng rally ng INC, talagang magaling rin itong si Bonjing Pagkatapos ng rally, malinaw na, parang okay na yung wala nang nagrarally. Sa kanila kinasuhan, sa kanila inilabas yung kaso. Di ba? Bright rin, di ba? Bright sila sa kalokohan. Sinampahan na nila kaagad pagkatapos ng rally. Sige, patuloy. Sampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante. So meaning, kung meron ng kasong plunder, ang plunder po non-bailable yan. So meaning to say, hindi po makapagpiyansa si Senador Marcoleta. So wala na, ikukulong ang next move nito, no? Ang next move nito, ikukulong na si Marcoleta. Ikukulong na nila. Ganyan sila kakengkoy, no? Marcoleta. At sa mga oras na ito ay kapag natapos na nga yung pag-receive ng mga dokumento ay agad din na iraraffle itong kaso. At kaugnay pa rin na yan sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta bilang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 midterm election. Alam niyo, sa totoo lang, paldo na paldo sila dito kapag arestuhin na si Marcoleta. Kasi si Marcoleta, hindi na siya makapagsalita sa flood control. Hindi na siya makaparticipate sa impeachment trial. Hitting two birds in one stone. Di ba? Ang galing rin ng mga bonjing, no? Galing mo. Nakita rin natin dito sa papel, no, na final dito sa Sandigan Bayan. May kasama rin tatlong individual. Ito yung mga naging donors ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Meaning to say, hindi yan pera ng gobyerno. Bakit nyo kinasuhan ng plunder itong si Senador Marcoleta? Di ba? Nakakatawa. So, sa mga oras na ito, Nikki, ay sinusubukan pa natin na hingan sila ng pahayag at reaksyon tungkol nga dito sa pagsasampa ng kaso. Pero kung matatandaan, Nikki, nitong isang araw nga ay personal na humarap si Senator Marcoleta sa naging kilos protesta nga ng kasapi ng Iglesia ni Cristo at doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto at harapin itong kaso na isasampa nga sa kanya. At ang ngayon, Vicky, hindi lang malinaw kung kailan ilalabas itong warrant of arrest laban sa senador. Vicky? Paglabas ng warrant of arrest, wala na. Kulong na si Marcoleta. Kami, linawin lang natin, no, ano bang division ng Sandigan Bayan yung hahawak ngayon sa kaso ni Marcoleta? Yan, Nikki, yung malalaman nga natin yan mamaya kapag natapos na yung pag-raffle nitong kaso. Saka lang natin malalaman kung kaninong dibisyon at kung sinong mga maestrado ang hahawak nito. Pero normally, Nikki, kapag sa mga ganitong kaso... Grabe, no? At hindi na natin tapusin yan. Basta itong balitang ito, wala na. Tinuloy na nila. Ito lang yung comment ko dyan, ha? Grabe talaga ang kapal ng mukha niyang si Boying Rimulya at itong si Marcos Jr. Grabe talaga ang kapal ng mukha nila. Hindi na nila pinapansin kung ano yung sasabihin ng taong bayan kasi very obvious Obvious na obvious sila. Hindi na nila pinapansin na
napaghalataan sila na pamumulitika itong ginagawa nila. So meaning to say, confident at kapal talaga ang mukha. Literally, kapal ang mukha. Kaya sabi ko, si BBM, makapal yung mukha. Hindi na nahiya doon sa Canada. Anong sasabihin ng Government of Canada na meron silang bisitang presidente galing sa Pilipinas, pagdating doon, ayaw ng mga Pilipino doon. Di ba nakakahiya? Kasi nga, mantakin nyo, bakit lumalabas ngayon ang Iglesia ni Cristo? Bakit hindi lang mga Iglesia ni Cristo ang nandoon, kundi taong bayan, mamuslim ka man, Katoliko, lahat na siguro ng legit religious group sumuporta dito sa Iglesia ni Cristo. Kasi alam nila na itong administrasyong ito, sobrang sablay po ang ginawa nila kay Rodante Marcoleta. At hindi lang kay Rodante Marcoleta. Ni Duterte, Kibuloy, marami pang ibang, si Jinggoy. Tapos nakakatawa pa dahil si Cheese Escudero at si si Cheese at itong si Joel Villanueva biglang naglaho na parang bula yung kaso. Sabi hinog, ngayon wala na. Kasi ang kailangan mo lang dito sa administrasyon dito, bumaliktad ka lang, malinis ka na, wala ka ng kaso. Pero hindi kaya ni Marcoleta ang kanyang konsensya eh. Hindi niya kaya kasi binoto siya ng taong bayan. Kahit makulong siya, ang susundin ko ang utos ng taong bayan. Kaya wala siyang pakialam. Kaya nga sabi ko, ewan ko na lang pagdating ng 2028 kung saan pupulutin itong si Bonjing Rimulya at si BBM. Hindi kayo, kahit anong posisyon na tatakbuhan nyo, hindi kayo mananalo. Hindi kayo mananalo. Kaya hanggat meron pa silang power, hanggat meron pang oras, itodo nyo na, i-impeach nila si BP Sara. Yan. Ito pakinggan natin itong, imagine ito nakakuha si Marcoleta ng recognize ng international media. Nare-recognize po si Senador Marcoleta at nare-recognize ng international media. What do I mean by international media? Hindi po media ng Pilipinas media ng ibang bansa. Nakapansin na there is something wrong sa ating bansa. Sa ating justice system. Selective justice. Pati mga outside media nakapansin na ito po, interview ni Marcoleta sa ibang bansa. Panoorin ninyo. Major roads have been blocked off in the Philippine capital as thousands of protesters make their feelings felt. Frustrations have been steadily rising as a series of corruption scandals and other political upsets continue. Ano sabi niya? Corruption scandal. Alam na ng buong bansa. To break. Alam na ng buong mundo ang kabalastugan ni BBM dito. Public trust in the government. We can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. That is not true. Because these are campaign donations allowed by our COMELEC or election laws. Why do you think this case has targeted you in particular? Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control projects. I used to hold the chairmanship of a Blue Room committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. Grabe, ang galing ni Senador Marcoleta sumagot And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Yeah. Precisely. That is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the Hindi nila mabiblame ang tao na magagalit. Kasi obvious meaning and parameters of our plunder law. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth.
It's a serious crime. It is not about, getting election financial supports from friends. This is not contemplated in our plunder law. That is why I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question, do you feel you could have been clearer making that public what you received? Yes, that is being transparent because under the law, I received those amounts before the campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax. And these are all legal. And these were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin in less than a week's time. Do you feel that these charges, the timing is related to that? It is. Because by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court. And because plunder is non-bailable, it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6th. We're seeing right now in Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? I believe so, because the people also know that these charges are fabricated and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws. And they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that several of our public officials are complicit and they are behind this massive looting of our national treasury. Are you personally nervous, sir, about this case against you and what it could mean if a court finds you guilty? I am very sure that the court will not find me guilty because, as I said, these are all fabricated cases and they are not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. They are private funds and they have nothing to do with ill-gotten wealth. They have nothing to do with public funds, with public project or public contracts to which I am not responsible. And just to finish, sir, can I ask you for your overall thoughts on the political climate right now in Manila? It seems particularly divisive. Is that how you would characterize it? Yes, because the people would like to know the real culprits. They wanted to make these people accountable in this largest scandal that has transpired in our country, and it seems that the powers that be are not serious in looking into this problem. That is why the people are anxious, the people are angry, and the people are quite expecting too much from this government. But it seems that governance is not really operating in this country. Well, there certainly does appear to be a very strong show of support for you and that case. Thank you so much for coming on the program and sure. Ayan, no? So, talagang, itong agaw pansin ito ng buong mundo. Kasi pati mga dayuhan, napansin nila na obvious na ang pagtatakip ng gobyernong ito sa ginawa nilang malawakang korupsyon. 'Di ba? Nakakatawa, 'di ba? Kung iisipin mo ba, ang isang tao na dapat nating purihin, dapat nating i-appreciate kasi itong si Marcoleta ang very aggressive on the issue about corruption dahil nakikinig lang siya sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. Ha? Tinutulungan pa niya ang tao, ha? Pero siya pa yung naunang nakulong. Kaya, agaw pansin ito ng buong mundo. Yan lang ang aking masasabi. Kaya,
no wonder, noong pagdating doon ng mga INC na nagrarally, kahit mga Muslim, o sabihin na natin, lahat ng mga religious group galit sa administrasyong Marcos. Ito yung example ha, ipapakita ko sa inyo, itong isang Muslim, pinaliwanag niya bakit siya sumali sa rally ng INC. Muslim siya ha. Alam niya na magkaiba ang religion nila pero sinuportahan nila kasi kaisa nila ang ating layuning lahat. Mapanagot ang mga mastermind ng mga kawatan ng gobyernong ito. So ito, yung sinabi ko sa inyo, di ba? Na mag-ingat-ingat po tayo sa mga nagpo-project na mabait, nagpo-project na makajos, nagpo-project na parang anghel sa langit. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Tingnan nyo sila. Okay, lakihan natin ha para maunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Ayan. The House Prosecution Team sought divine help. Sought divine help raw. Sought divine help through a holy mass offered by Catholic priest for truth, justice, and accountability ahead of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte on Monday. Binalita po ito ng The Manila Times. Kung makikita nyo dito sa picture, nagdadasal ang mga anghel. Ayan, no? Yung unang babae, si Luistro, si Dilima, at itong dalawang members of the prosecution team. Di ko nakilala yung iba eh. Humihingi raw sila ng guidance sa headed by the Catholic priest. Okay? Sila po nandyan para magdasal. Kasi malapit nang magsimula ang impeachment trial ni BP Sara, bago raw sila tumungtong doon sa entablado ng impeachment trial, ay magpakita sila sa taong bayan na sila po ay makadiyos. Sila po ay karapat dapat na panipaniwalaan. Di ba? Di ba? Tingnan nyo ang nangyari ngayon. Anghel na anghel yung mga mukha. Ayun, no? Ito lang yung masasabi ko dyan, ha? Huwag kayong masyadong nagpapaniwala. Alam ko sa inyo, mga taong bayan, merong iba dyan na very po, ano tawag dyan? Malakas po ang ating faith sa ating Panginoon. Malakas po ang inyong mga dasal sa Panginoon. Okay? Marami dyan sa mga kababayan natin na pinapaubaya na lang nila ang kanilang buhay at kung ano mang ang mangyayari in the future, no, sa Panginoon. Parang marami sa ating mga Pilipino na parang bahala na, magtatrabaho lang ako, kakayod lang ako, bahala na si Lord sa akin. Parang ganon. Maraming mga Pilipino na ganyan tayo, di ba? So, meaning to say, malakas po ang faith natin sa Panginoon. Kahit anong hirap sa buhay, kahit anong pagsubok sa buhay, ay naniniwala pa rin tayo sa Panginoon at sa Diyos, di ba? Pero etong mga babaeng ito, this is my own opinion, hindi ko kayo pipilitin na maniniwala kayo sa akin o ayaw niyong maniwala sa akin. Wala akong pakialam dyan. Basta vlog ko to, sasabihin ko kung ano yung nakikita ko. Okay? Sila ngayon, ginagamit nila ang Panginoon, ginagamit nila ang kaparian natin para ipakita sa taong bayan, ipakita sa taong bayan na sila po ay makadiyos. Kasi meron pa ring malilin lang eh. Kahit papaano, meron pa ring malilin lang. Na merong iba dyan, yung mga mabababaw yung isip, yung mga pinklawan, dilawan at mga loyalista, mababaw yung mga isip doon, especially yung mga vloggers. Wow! Si Dilima, si Luistro, tingnan nyo, makadiyos. Dapat paniwalaan yan. Tumalsik tuloy yung laway ko. Gimmick yan. Gimmick. Ako na ang magsabi sa inyo gimmick po ito. Bago magsimula ang impeachment trial, ginagawa nila ito para humingi ng simpatya sa taong bayan. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Ginagawa nila itong gimmick. Alam niyo ba kung bakit? Kasi,
mahina ang kaso nila. Mahina ang kaso nila. Yan ang wag na tayong magbulahan dito. Mahina ang kaso nila. Alam nila na pagdating doon sa impeachment trial, malabo na mananalo sila. Especially sa usaping 2/3 ang dapat nilang makuha na mag-vote. Tapos pagdating doon, alam naman natin na lahat doon ay naka-video yung mga media. Nakatutok lahat ng media. So ibig sabihin, taong bayan, makikita ito ng buong Pilipinas. Kapag makita ito ng buong Pilipinas, itong impeachment trial, ako sure na ako dyan, mapapahiya lang sila sa mga ebidensya nila. Mapapahiya sila. Tingnan nyo. Ako na mismo ang magsabi sa inyo, mapapahiya ito. At dahil mapapahiya sila, ginagawa nila ito bago mag-impeachment trial. Okay? Kasi ito na lang yung panlaban nila eh. Pakampi-kampi sa Diyos, dasal-dasal para magmukha silang totoo. Magmukha silang kapanipaniwala. Ako ito lang yung comment ko. Hindi na ba kayo nahiya, Luistro? Hindi na ba kayo nahiya, Dilima, na ginawa ninyo ito? Hindi ba kayo nakokonsensya sa Panginoon? Napaghalataan na kayo na kasinungalingan yung mga bintang nyo kay BP Sara? May confidence pa kayong humarap sa Panginoon yan? Mag-real talk tayo ha. May confidence. Tingnan nyo yung mukha ni Luistro. Tingnan nyo. Gaano ka kontrabida yung mukha? May confidence kayong humarap sa Panginoon? Sa mga kasinungalingan ninyong gawa-gawang bintang na kasalanan ni BP Sara? Sana naman, ewan ko nga, itong mga taong ito, kung meron pa ba itong konsensya? Di ko maintindihan kung saan nila hinuhugot yung mga konsensya nitong mga taong ito. So, ako na mismo ang magsabi sa inyo. Sa mga audience ko sa Donmar TV, i-share nyo itong ating video. At sabihin ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa pamilya ninyo, na huwag kayong magpadala dito sa kanilang gimmick. Okay? Huwag kayong magpadala. Tingnan na lang natin. Bigyan natin silang chance magpaliwanag doon sa impeachment trial. Tingnan natin kung yung mga ebidensya na ipipresenta ninyo ay maniniwala kaming taong bayan. Bigyan ka naming chance. Makinig kami sa inyo. Pero huwag niyong gamitin ang Diyos. Huwag niyong gamitin ang Panginoon sa mga kalokohan ninyo. Kaya wag kayo Ako na mismo magsabi, taong bayan, huwag kayong magpadala dito sa mga gimmick nila. Okay? Yan, sige.